ay naging pansamantala sa lupa, ngunit ngayon ay permanente na sa langit. So, nandito po tayo ngayon para gusto kasi nila kasama rin ulit natin siya sa pananambahang sa linggong ito. Yan. Ganon talaga po dahil kilala po naman natin ang mga pamilyang ito ay naglilingkod sa iglesia ng St. Paul United Methodist Church. So mga kapatid, alas 7 po ang simbang gabi po natin sa Martes. 7 o'clock, hindi po 6. 7, tandaan po natin ha. 7 o'clock, ulit-ulit kasi minsan may dumarating alas 6. 7 po tayo. And then, yung pong ating pong ibinigay nung linggo na yung panawagan po ng Witness Committee, meron na pong nagbigay at yung mga nagbigay pa po, yung upuan para sa mga bata natin sa outreach ministry po natin, Sunday School, 150 po yung isang upuan. So, kung ilan po yung gusto ninyong ibigay, kung isa, dalawa, tatlo, lima, marami, di mas mabuti. Ano po? May nagbigay na po, pakibigay po sa opisina o kaya iabot kay, kanino nang pag-aabutan? Kay Teacher Marina, kay Deaconess Marina, nag-order na po kami ng 40. So may nagbayad na po. Sana po ngayon ay maibigay na rin po yung ating mga share kasi po gagamitin ito sa 21 para may maupuan po sila sa kanilang Christmas program doon po sa Kagitingan. Kagitingan din po ba yon? Oo, Kagitingan. Kasi ang Kagitingan hanggang kila Kuya Eddie, hanggang dulo. So, yon. So, So, mga kapatid, ibigay po natin mamaya para maibayad na po natin doon sa napag-orderan na. Nag-order po ng 40 pieces. So, yun ay isang panawagan. And then, yung share a joy po natin, may deadline po sa ating sulat. Pakibigay po kay Mami Cecil sa school or sa office po. Dalhin na po natin na kung ano yung nandoon, yun po ang ating ilalagay. So, yan po ay para sa ating mission din at sa mga bahagi ng programa ng outreach ministry. So, maganda-handa na po yung mga in charge ng bawat simbang gabi po. May in charge po tayo dyan. Kayo po ang magbibigay ng awit, liturgies ninyo, asers ninyo. Okay? Kayo po ang nakalagay na po dyan. So sa Martes po, ang school po natin ang mag-i-in-charge ng ating simbang gabi. Sige, isunod-sunod ko na po kasi para basahin ko lang for the last time. December 17, ang in-charge po ay WSCS. December 18, ang in-charge po ay choir. December 19, male choral in charge. And then, December 20, UMYF and POW team. 21, yung ating pong taga-Smoky family. December 22, UMM. December 23, UMYAF. December 24, Vesper Choir. Kasi linggo po yun. So mga kapatid, yan po ang mga in-charge. Dapat po nagpiprepare na po tayo ng ating mga special song. Sino yung magli-liturgies and aser po natin. Okay, salamat po. At ang ating December 25, 9 a.m. 9 a.m. po tayo dyan. Ang in-charge, ang ministerial team. New Year's Eve, Wednesday po yun. Yun yung ating covenant. Kasi ibang nakalagay, the indispensable gift for New Year's. Okay. May gift tayo dyan. Ano po? So, 5 p.m. mas maaga para hindi tayo maputukan sa ating mga daan. Ayan po. On time po tayong lahat. At ang naiiwan pang mga in-charge ng lighting ng ating Advent candles sa linggo, ang mga Menjola family, sa gabi ay ang mga Dimesa family,
And December 25, Christmas Day, ang pamilya Garcia. December 20, Galilee Christmas Party po at 8 a.m. dito po sa Sanctuary. December 14, WCS Christmas Party. Akala ko wala ng party-party, ano? Yung UMYF and UMYAF, alam ko meron din po sila pero hindi po nakalagay dito. So, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian ng bawat isa. Batiin din po natin ang ating mga kapatid na nagluluksa. Lapitan po natin sila. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magagsiawit ng magagandang imig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tangi. Sumapit ng sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmahal. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pinagpapala, sinasamba at tinadakilan namin aming Ama't aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat po sa nakalipas na mga araw na sinamahan, ginabayan, pinagpala niyo po kami. Salamat Panginoon, naging matagumpay po kami ngayon sa aming pananampalataya. Kaya't ipinapahayag namin ito sa pamamagitan ng aming pagsamba. Bagamat nasa aming kalagitnaan ang simbolo ng kamatayan, pisikal, ngunit ang presensya mo, Panginoon, ay laging buhay sa pamamagitan ng aming pananampalataya na ipinamuhay at ipinapamuhay, O Diyos. Minsan pa naming inaalala, Panginoon, ang pagsisindi ng kandila ng Adbento sa 3 pagkakataon. Ang simbolo, Panginoon, ng kagalakan. Kagalakan dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kagalakan dahil may pag-asa kami, may kaligtasan kami sa Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At ito, Panginoon, ang patuloy na dahilan kaya po kami laging may galak upang sumamba, maglingkod, bumabangon sa bawat araw na hinaharap ang mga hamon ng buhay dahil may kasama kaming Diyos na naglalagay ng joy, kagalakan sa puso namin kahit anumang pinagdaraanan, anumang kalagayan, sa anumang sitwasyon, Panginoon. Kayo pa rin ang tunay na makapagkakaloob na kagalakang ito. Kahit sa gitna man ng kalungkutan, pagdadalamhati, O Diyos, inaalala namin yung kagalakan dahil hindi mo kami hinayaang mapahamak, hindi mo kami hinayaang, Panginoon, na mapunta sa impyerno, kundi inabot mo kami ng pag-ibig ninyo. Kung kaya't nagpapatuloy po kami sa paglilingkod ng may kagalakan sa aming mga puso, bilang pamilya at bilang sambahayan, dakilang Diyos. Hayaan nga po ninyo na minsan pa kami bilang pamilya ay sama-sama na naglilingkod, sumasamba, inaalala ka, Panginoon, na Diyos na laging mabuti sa lahat ng panahon ng buhay namin. Hindi man kami mabuti, Panginoon, ngunit patuloy ka pa rin
nagpapakita sa amin ng kabutihan mo sa pagkakaloob sa amin ng kalakasan, ng buhay, ng pagmamahal mula sa inyo sa pamamagitan ng aming pamilya, sa pamamagitan ng aming kapwa. Tinataas at tinadalangin namin, Panginoon, ang mga bata, mga kabataan, kabataang may gulang, mga kalalakihan at mga kababaihan sa iglesyang ito, Panginoon. Samahan, gabayan niyo po ang bawat isa sa iba't ibang kaparaanan ng aming mga paglilingkod, na kayo, Panginoon, ang maitaas, maparangalan. Kayo, O Diyos, ang siyang mabigyan namin ng kaluguran, Panginoon. Pagpalain mo rin, aming Diyos, ang aming kapaligiran, ang aming mga leader, ang aming syudad, ang aming bansa. Kahabagan niyo po ang aming bayan. Tinataas at tinadalangin po namin ang mga leader namin, Panginoon. Patuloy po kayong maglagay ng mga leader na may takot, pagmamahal sa inyo at sa kanilang kapwa. Dalangin po namin ang aming mga kababayan na nasa iba-ibang mga bansa. Kasama man namin ngayon through this online live streaming, Panginoon, katagpuin niyo po sila, O Diyos, ng inyong presensya. Gayun din po, Panginoon, sila na nakasama po namin ngayon mula sa ibayong dagat. Salamat sa pag-iingat. At muli namin silang nakapiling sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na minsan pa sa aming kalagitnaan, maghari yung kagalakan dahil lagi may dahilan para magalak kami dahil kayo ay Diyos na mabuti sa amin. Inabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na hindi napapagod mangarap para sa inyong sangtuaryo sa dakong ito. Kaya't ang mga kaloob na ito, O Diyos, ay aming pakikibahagi bilang kapahayagan ng pagpapasalamat na mayroon kaming sangtuaryo na sumisimbolo ng inyong presensya sa aming komunidad. Kayo po ang magpala sa mga anak mo, sa mga tahanan nila na kanilang tinutuluyan. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa Aklat ni Isaya, Kabanatang 35, mga talatang 1 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kalawalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Iyong palakasin ang mahinang kamay at patadagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto sa mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon na isang maluwag na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi nakakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leyon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh at masiglang umaawit ng pagpapapuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Kayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Mateo sa Kabanatang 11, mga talatang 2 hanggang 11. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, "Kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya ay propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya ay higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit
ay mas dakila kaysa Kanya. Naway idagdag ng Panginoon ang pagpapala sa ating mga buhay sa pagkakabasa ng Kanyang mga salita. Amen. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan. Amen. Salamat Coro Choir sa mensahe ng awit. Ito yung araw, no?
akala ko Joy to the World ang kakantahin. Mga kapatid, ito yung panahon o araw na dapat tayo ay masaya. Isang maligaya sapagkat nailawan na ang ikatlong kandila, ang simbolo ng kagalakan. Simbolo ng kagalakan na ang ating Panginoong Diyos ay isinilang na. Kung may pagsilang, may kamatayan. Kung may kamatayan, may buhay na walang hanggan. Tayo'y manalangin, O Diyos na pinagpala mo kami sa umagang ito, pinagpala mo ang bawat isa. Lalong higit, O Diyos, mula sa mensahe ng awit na aming narinig, mula pa sa pagsindi ng kandila, ng kapayagan ng kagalakan, sa gitna, O Diyos, ng kalumbayan, narito ang buong Iglesia, Panginoon, nagsasamba at nagpupuri dahil meron kaming Kristo sa puso na dapat ipagbunyag at dapat maramnasan namin ang kagalakan sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ngayon ang kagalakan mula kay Kristo. Amen. Paano nga ba ang tanong sa bawat isa sa atin? Paano nga ba tayo maging masaya o magkaroon ng kagalakan? Tunay ba kayong maligaya? Tunay ba kayong nagagalak sa araw na ito dahil merong Kristo na ating isineselebrate? O masaya ka lang dahil may malulutong ng mga pera? May mga 50 pesos ng malulutong. May mga regalo na. Kahapon po, Christmas party po ng workers sa fellowship. At salamat po kasi sa ibinahagi rin po ninyong nanggaling sa mga churches na hiningi ni DS ay nadagdagan. Kumbaga, kung tagta-3,000 kami, dahil yung ibinigay nyo 3 times 4. Okay? 3 times 4, 3 lang naman kaming manggagawa, plus meron tayong inadapt na mission worker. So, ang nangyari, nakatulong, nadagdagan, at maraming lumabas na mga bagong bills. So, masaya. Masayang-masaya ang programa ng distrito mula sa aming mga anak. Mula sa mga teenager na mga anak ng mga manggagawa. No? Nagpipilahan. Masayang-masaya dahil may mga aginaldo, may mga Pasko sa mga ninong, mga ninang, mga pastor, mga diakonisa, nag-e-exchange gift. At maraming parapol. Salamat po sa mga nagbigay din ng raffle dito sa galing sa St. Paul. No, kasi bawal na po sa amin yung nagsusulisit, maraming solicitation, no? Kaya sabi namin, nagbigay na ang church, yun na yun. Ano, finansa? Hindi tayo nagdadamot, pero marami tayong mga tinutulungan. Ito yung tinatawag na kasiyahan sa ating buhay. May palamuti, meron tayong dekorasyon. Siya nga pala yung ating bulaklak po sa altar, donated by the Sulit family. Yan, Ate Fib, sulit po yan, hindi po yung sa worship. Inaayos natin upang sa pagtanaw pa lang natin, makikita natin ang kasiyahan ng mukha ng bawat tao. Subalit mga kapatid, tulad ng ating inaaral at napapakinggan sa mga nagdaang mga sermon na magkaiba. Magkaiba ang tinatawag na happiness doon sa tinatawag na joy. Alam na natin po yun. Magkaiba ang maligaya sa tinatawag na masaya sapagkat pang-iba, panglabas lamang ang kasiyahan. Ngunit yung joy,
that we are going to celebrate today ay yung paghahanda ng darating na Kristo na ipapanganak ngayon. Pwede kang maging masaya, pero hindi ka naman maligaya. Katulad ngayon, pwedeng maging masaya, no? Ang bawat isa sa atin, pwedeng maging magalak ang bawat isa sa atin, kahit na merong kasama tayo sa harapan natin na nakahimlay. Bakit? Dahil ang pagdiriwang ng kagalakan ay hindi pagdiriwang ng kalumbayan. May kalumbayan man, ngunit sa puso ay may kagalakan because may buhay na walang hanggan. Alam natin na ang joy na tinatawag is a gift from God. Regalo mula kay Kristo, mula sa ating Panginoon. Kaya nga ito ay tinatawag sa Greek word na kara. Kara meaning the inner rejoicing coming from the Lord. Inner sa parte ng buhay, parte ng puso ng tao na regalo na nanggagaling sa ating Panginoon na kanyang ipinagkakaloob sa bawat isa. May kagalakan sa puso mo kasi may Kristo ka na kahit merong kamatayan, nagluluksa ka, nandun pa rin sa kaloob-looban parte ng puso ay nangingibabaw ang kagalakan dahil may Kristo ka. Sabi ni Arlene minsan, alam niyo po si Arlene kasi, lagi kong nakikita sa kusina. Siya po yung nagluluto, naglilingkod, yun daw ang gusto ng asawa niya. May kalungkutan, subalit dahil may Kristo siya na nasa puso niya, lumalabas yung kagalakan. Yun ang ibig sabihin na kara. A gift from the Lord, the inner part na nararamdaman ng puso natin. Sa kabila ng kalumbayan, nandoon ang kagalakan. Samantalang kapag yung tinatawag natin na happiness, it is only the anchor on the material world. Nandoon lamang hanggang doon lamang. Kaya kapag ganon yung naramdaman mo na, pag may kalungkutan na, diretsyo na, wala na kasi wala doon ang presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga, joy is independent of happenings, that whatever happens, we can still be joyful as long as we have God in our life. As long na meron ang Diyos sa puso natin. Not just like happiness depends on this world, but joy depends on our God in our life. Siya yung nangingibabaw. Kung kaya ang ikatlong linggo ng Adbyento, tayo ay nagagalak sapagkat alam natin na ang pagsindi ng kandila ng ikatlo ay kagalakan. Ibig sabihin, sumasa atin na ang Diyos at ang kapangyarihan. God is Emmanuel. God is with us. Kaya ito po yung mensahe natin sa ikatlong linggo ng kagalakan. Sabi ko nga kanina, paano ba tayo magiging masaya sa buhay na ito? Sa buhay na ito, ayon sa ating teksto, we can be joyful if we can simplify our lives, our life. Paano maging simple ang buhay? Remove anything, remove everything that is complicate our life. Kapag hindi mo tinanggal ang lahat ng yan, magiging komplikasyon. At kung komplikasyon, magiging sakit at mahirap gamutin. But simplicity in life will surely bring us the happiness, will bring joy in our life. May kasiyahan at kagalakan sa ating buhay ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo
He simplified his life like a little child. Simple lang ang buhay niya. Naging katuwang ng magulang niya. At nang lumaki, ay nangaral siya. Dumating man ang pagsubok sa buhay niya. Nang paglaki at maraming nangutya sa kanya, naglingkod ang Diyos na ito na masaya at may kagalakan sa kanyang puso. Another one, we can be truly joyful if we are contentment of our life. May kakontentuhan ang ating buhay. Alam niyo ang tao kasi, walang kakonte-kontento. Ayon sa aming pinag-aralan kanina. Ang pinag-aralan natin kanina ay dalawang master. Anong paglilingkuran mo? Ang Diyos o ang kayamanan? Minsan nandoon tayo kasi nandoon yung happiness natin. Minsan nakakalimutan natin yung ibinibigay ng kagalakan na ang Diyos. Kasi kapag yung master mo, ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Wala kang iniisip at napuspos ka ng banal na espiritu at napupuspos ka ng kagalakan. Kapag sa kabila naman, doon mararanasan mo ang kasiyahan ng buhay, mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Ngunit pangsamantala. Bakit? Dahil minsan hindi tayo nakokontento. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay, na nakontento sa kalagayan niya. Ang pagiging marilita at namuhay ang Diyos na merong kakontentuhan. Kaya pati pamilya ay kaya niyang ibigay sa paglilingkod. At maging tayo rin kapag ito ang ating naranasan. Wala ka ng ibang hahanapin. At may pagkakaloob mo, mapaglilingkuran mo ang ating Panginoon ng buong puso at ng buong kaluluwa upang makamtan natin sa puso, sa inner part ng ating puso, ang sinasabing kagalakan. Ano pa po para tayo ay maging joyful? Of course, kabahagi yan ng tulad ni Kristo, ang mapagpakumbabang puso. Sabi nga sa mabuting balita, kahit na nga ang si Juan Bautista ay tinawag na propeta ng kataas-taasan, pero ang mga aba at mga mabababa, ang mga nagpapakumbaba ay higit na dakila kaysa kanya. At sino yung mapagpakumbaba na dakila na higit kay Juan Bautista? Ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpakumbaba sa mga bagay na nangyari sa Kanya, sa kalapastanganan ng tao sa Kanya hanggang sa Kanyang kamatayan, na dapat din niya naman magawa na hindi mangyari sa Kanya ang kamatayan, ngunit hinarap niya ang lahat ng yon. At ano po ang kapalit? Ang kapalit ay ang kaligtasan ng bawat isa. Mga kapatid, if we want truly joyful, let's be humble ourselves. Maging simple lang sana ang buhay. Huwag complicated. Maging makontento tayo sa buhay. Sapagkat ito ang itinuturo ng ating Panginoon. Ito ang dapat na manaig sa ating mga puso at buhay, sa ating paghihintay. Itinuturo sa atin ng Panginoon na sa bahagi ng ating paghihintay, kapag meron tayo nito, ang kagalakan ng paghihintay sa darating na ating Panginoon na Emmanuel, ay laging hindi tayo nawawalan ng gana, kundi excited tayo at laging ready mararamdaman ang paghahanda ng ating mga puso.
Ang gusto ng Diyos na maramdaman, mga kapatid, sa atin ngayon, kahit na anong pagsubok na dumadating, kahit anong paghihirap, mga sakit, gaya ng kamatayan, ng tulad ng nangyayari sa mga pamilyang ito, huwag kayong magalumihanan. Tayong lahat ay magalak sapagkat dumating na si Kristo, nandito na sa ating mga puso. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, na tayo ay magalak sa ating paghihirap. Tayo ay magalak at magkaroon ng pagtitiyaga sa paghihintay sa darating na ating Panginoon. Ano nga ba ang sabi sa Isaiah? Sabi niya, mamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahihinang kamay at patatagin ang mga tuhod na nanlulupaypay. Ito ang sasabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kayong matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoon at ililigtas ka sa iyong mga kaaway. Mga kapatid, ang sinasabi ni Propeta Isaiah ay katuparan ng ating ebanghelyo ngayong umaga, na dito ay nung inutusan ni Juan Bautista ang mga alagad niya na tanungin sa ating Panginoong Hesukristo kung siya na nga ba ang kanilang hinihintay, kung siya na nga ba ang Mesiyas. At ano ang sinagot ng ating Panginoon? Bumalik ka kay Juan at sabihin ninyo, ang inyong narinig at nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling mabubuhay ang mga patay, at ipangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ito ang patunay na ang ating Panginoon, mga kapatid, ang ipinadala ng ating Diyos para sa lahat. Kaya nga po, katulad ng Ebanghelyo, siya ay gumawa ng himala. Ipinakita sa kanila na siya ang Mesiyas, siya ang darating. Subalit, tignan nyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Hindi siya nagalit kay Juan. Bakit tinatanong pa niya yon? Meron siyang hindi pagtitiwala. Pinapatanong pa niya. Minsan sa ating mga buhay, kapag may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, nagkakaroon tayo ng hindi makatotohanan na iniisip. Nawawalan tayo ng relasyon at personal sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng yung alinlangan. Nag-aalinlangan tayo sa ating paghahanda. Kung kaya't hindi natin nagagampanan at nagagawa yung tamang paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya mapalad ang mga taong aba, mapalad ang mga nalulungkot at nalulumbay dahil sila'y nagagalak. At ito ang isang klase ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, dahil tayo bilang mananampalataya at may tamang kaunawaan sa salita ng Diyos at naiintindihan ng ating paghihintay, ng ating paghihirap at mga pagsubok na dumarating, sa kabila noon, meron pa rin tayong, hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos na hindi maranasan ang tunay na kagalakan sa ating mga puso. Ang ganda rin ng sinabi mula sa Santiago,
tayo ay matyaga sa pagdating ng ating Panginoon. Kayo ay merong katiyagahan. Bakit? Sapagkat dumating na ang Diyos sa ating mga puso. May hinihintay ka pa ba? Kapag ginawa na natin ang lahat at pinagsumikapan natin, mga kapatid, ang ating paghihintay na nandito na sa ating mga puso si Kristo, yaan ang sinasabi na merong kang kagalakan. Hindi ka na natitinag sa anumang bagay. Mapalad ka sa anumang mga darating na pag-aalinlangan ay nakapunla na sa ating mga puso at nararanasan natin ang paghihintay na may kagalakan. Lahat ng ating pagsisikap sa ating paghihintay ay magkakaroon yan ng magandang buhay. Sabi nga ni Jesus, mapalad ang sinumang hindi nag-aalinlangan sa akin. Ang pagtiwalaan ay kay Jesus lamang at wala ng iba, upang ang kapayapaan, ang pag-asa at ang kagalakan ng simbolo ng ating pinagdiriwang pagsindi ng mga kandila ay yaan ay bunga lahat ng kapighatian, bunga lahat ng ating mga sakripisyo, bunga lahat yan ng ating pamananampalataya na nagbibigay ng katiyakan sa ating mga buhay. Na kung may himalang ginawa si Jesus, higit na may himala rin siyang gagawin pa sa ating mga buhay. Ang mga gawa ni Jesus, ang siyang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal at awa sa bawat isa sa atin. Kaya nga, mapalad ang nagtitiwala kay Jesus sapagkat siya ang nagdadala ng kapayapaan, ng pag-asa at ng kagalakan sa ating mga puso. Ang mga salita ni Jesus ang nagbibigay ng kabuuan ng katiyakan ng ating paghihintay. Sa Kanya tayo magpatuloy na magbigay din ng tugon ng pag-asa at katiyakan sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Tayo po ay nasa pagkakaloob ng ikapu pangako at tanging kaloob.
Kalakip na mga kaloob na ito, Panginoong Diyos, ang aming kagalakan sa pagbibigay. Hindi namin kayang bayaran ang kaligtasan dahil buhay mo mismo ang iyong binigay para sa amin. Gamitin mo ang mga kaloob na ito, Panginoon, bilang simbolo ng kagalakan din namin na madala ang inyong mensahe ng kaligtasan sa aming kapwa na nangangailangan din ng inyong pag-ibig, ng inyong pagpapatawad at ng inyong pagliligtas. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. As our feeling Christ and toward His plea is this just the King of Shepherd, God and angels sing. Is to bring Him love, the beggar Son of Dakilang Diyos, sa bahagi at panahon ng aming pagpapasalamat, narito po, O Panginoon, ang iyong mga lingkod na lumapit at lumuhod, na natili sa kanilang mga upuan. Nagkakaisa kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong mga kabutihan sa amin, sa paggabay at pagkalinga mo sa lahat ng aming gampanin at tungkulin. Napakabuti mo, O Diyos, sapagkat mula pa noon hanggang sa panahon na kami ay nalulugmok sa buhay, nariyan ka at lagi mong sinasambit, anak, narito ako. Huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. Ang mga pag-asa at mga tinig na yon, O Diyos, na lagi naming naririnig, ang siyang aming kalakasan sa buhay. Kung kaya't dumarating man ang maraming mga pagsubok sa buhay, dumarating man, O Panginoon, ang kagulimihanan ng buhay, kalungkutan ng gaya, O Diyos, ng aming nasa harapan, na ang mga pamilyang mga sulit, O Diyos, ay nagdadalamhati. Ngunit kagaya ng iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa amin, na kapag si Kristo ay nasa puso na namin, hindi kami malulumbay, hindi kami malulungkot, hindi kami kailanman matatakot. Magtiwala lamang kami sa iyo, mararamdaman namin ang kagalakan sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na ito ang aming mararanasan at mararamdaman. Hindi lamang sa ganitong pagkakataon, kundi, O Diyos, sa lahat ng panahon ng aming buhay, sa pananatili sa mundong magulo. At hindi kami matatangay, O Panginoon,
sa anumang klase ng buhay na aming kinalalagyan dahil meron kaming Kristo sa aming mga puso. Meron kaming Diyos na sinasampalatayanan na siya lamang ang tanging lalapitan at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang magkakaloob ng kaginawaan sa aming mga puso't isipan. Salamat, O Panginoon, sa pagdiriwang ng buhay. Salamat, O Diyos, sa pagdiriwang ng iyong kapanganakan. Sapagkat ngayon pa lamang, Panginoon, naghihintay kami na puspos ng kagalakan dahil nandito ka na sa aming mga puso. Salamat din, O Diyos, sapagkat sa panahon na kami ay nagkakaisa, na nagdiriwang ng kahalagahan ng pagsamba, pagtangkilik ng iyong dakilang pangalan, nagkasama-sama po kami ngayon at nagpapakumbaba, dumudulog sa iyo, nagpapasalamat sa buhay na aming taglay. O dakilang Diyos, ang bawat iyong mga anak na narito, may kanya-kanya silang mga pinagpapasalamat at idinadalangin sa iyo. At kung anuman ang mga bagay na ito, O Panginoon, diringgin mo ang kanilang mga pagsamo, ng kanilang pagpapasalamat. Ang lahat ng tagumpay, ng buhay na natatamasa namin, alam namin, O Diyos, ito ang bunga ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Pagmasdan mo po kami ngayon. At alamin mo, Panginoon, at dinggin mo ang hibik ng aming puso. Kami man ay nalulungkot, nalulumbay. Kami man ay namumroblema sa buhay. Nariyan ka, O Diyos. Inaabot mo kami. At laging nagpaparanas at nagpaparamdam ng pagmamahal sa amin. Salamat, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na aming nararanasan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen. So bring him incense, gold, and myrrh, come, peasant king, to own him, the King of kings, salvation's brings, let's loving hearts enthrall him. This him is Christ the King of Shield. Mga kapatid kay Kristo, buong tiyaga at sigasig ninyong paglingkuran ang ating Diyos, maging mapagbunyagi sa pagsasabuhay ng inyong pananalig, maging matatag sa pagdiriwang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At nawa ang kapayapaan ang magiging pamamaraan ninyo sa buhay, sa lipunan. Tanggapin ninyo ang walang hanggang pagpapala sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.